Padayon sa mga balita sa 1TV Patrol. Illegal drug suspect mas mapagaan ang kaso gumikan sa plea bargaining. Kini maoy sagad ireklamo sa mga tao kung nganong pila ka bulan o tuig lang ang nakalabay ang usa ka drug suspect nakagawas sa prisuhan. Gipasabot ni Ozami City Police Station Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Harvey Serrano Abellanosa, nga ang kagawasan sa usa ka nakumbektong drug suspect bunga kini sa plea bargaining o daling pag-angkon sa salaod. Ang paghangyo o plea bargain sa usa ka drug suspect iya kining katungod nga nakalatid usab sa balaod. Apan depende usab kini sa mga drug item nga nakumpiskar sa posisyon sa maong suspect gumikan kay adunay mga insidente nga bisan gani paghangyo sa piyansa dili na mahimong ihatag gumikan sa kadako sa illegal nga droga nga nakuha. Dugang pa ni Police Lieutenant Colonel Harvey Serrano Abellanosa nga sa kaso ni Loreto Sinapsap, ang suspect nga nangawat og cellphone sa 7-Eleven sa Gango o nakumpiskaran pagayod og mga illegal nga droga, dili na mahimong makapaymulos sa plea bargain kung buot kini mangayo niini gumikan kay kanhin na kini nakasuhan og illegal nga droga sa Cebu City. Og ang plea bargaining kausa lang ihatag sa prosecutor. Yeah, most of them mo enter plea bargain yun. Gusto ko sa mga sa law enforcers papansin nato tungod na plea bargain. Sa yun sa mga gamit og droga pamaligya. Anyway, pag moangkon magagawas lang gihapon. Yes. Kanang plea bargain ilamang ko nang katungod. They have the ilamang ko nang katungod nga mo kuan sila na, but once na naka-enter og plea bargain, parehaaning si katong sa Gango, katong suspect na si Loreto. Kato siya di ay during our investigation, kuan dito siya provisioner dito siya sa Cebu City. So nadakpan na po to siya dito sa Cebu 3 years ago. Kuan drugs gihapon, then member siya sa isa ka grupo dito sa prisuhan nga kuan BC45. So na bala na to, and then kana sila nga naka-avail na pag madakpan na sila go through, di na sila ka-avail. So tagaan sila chance isa, pero pag sa sunod dili ni gina sila ka-avail kay kuan naman sila recidivist naman sila. Regardless sa katamugmayon sa drugs nga nakuha. Dili na sila. Wala na. TV Patrol. 1 TV Patrol. 1 TV Patrol. 1 TV Patrol. Hangyo sa BFP Usamis sa pagbutang og fire substation matuma na. Wala mapakyas sa ilang intensyon ang Bureau of Fire Protection Usamis nga makapahimutang og tulog ka fire substation sa syudad. Inihuman giaprubahan sa Konseho sa Usamis niadtong Enero ang ilang resolusyon nga mugahin og pundo niini ang Asenso Usamis Administration alang sa maong pasilidad. Nagkanayon si Fire Chief Inspector Carmelito Junella, ang kasamtangang City Fire Marshal sa Usamis, nga tulok ka barangay ang pagabutangan o pagkapahimutangan og fire substation o posibleng ang mauna pagtrabaho nini mao ang barangay Gango. Gawas sa main fire station nga namay mutang sa barangay Tinago, gihimo kini sa iyang pagdumala karon sa BFP Usamis aron sa tuyo nga mas mokubos pa ang travel time nga makonsumo sa mga bombero kung adunay sunog. Gusto usab ipahibalos ni City Fire Marshal Fire Chief Inspector Carmelito Junella ngadto sa publiko nga ang mga personnel sa BFP kung walay sunog wala kini magtanga. Aduna sila yung mga aktibidad nga gihimo sama sa pagbansay sa mga barangay sa pagresponde sa sunog o ang gahimuon aron makalikay sa posibleng sunog o guban pang mga aktibidad sa pagpangandam sa posibleng mga kalamidad sama sa baha. Pag-abot na ko dahil sa Usamis, sir, first courtesy call na ko kang Mayor Indy. Nag-propose ko tulo ka location for substation. And then, usa ang Barangay Gango sa propose nga substation kay from Tinago going to Barangay Gango is layo jud kaayo. And then natay mga resources, mga fire trucks. Sa una pag-abot nako natay
upat ka fire truck diri ga park sa Tinago. So sayang ang resources kung usara ang point of origin. So mas maayo nga ma-distribute na tong fire trucks para ang response time sa ato ang emergency calls is medyo ma-shorten. Kay last year nakatry mi og responde sa Barangay Gango, may pod nga dili siya dako. Niabot og 16 minutes ang travel time namo. So sobra ka layo og dugay pod ang travel time. So mas maayo karon by virtue sa City Council resolution last January naaprobahan na jud ang activation sa Barangay Gango Fire Substation. Okay. Unsay kanang typical ato na makita ni sa fire substation ninyo sir sa Barangay Gango? Unsay kalahian niya dinhi sa ato ang Tinago? Sa Tinago is more on ang activity nila is fire operation activity. Kung wala, ang barangay is i-enhance na to ilang capability with regards to firefighting. So ang ang history nagka-istorya pod mi ni Cap Bendijo gahapon together with the provincial director sa atoa sa Bureau of Fire, si Senior Superintendent Greg L. Bambo, nga mas common dito sa Gango ang flooding. So karon naka-istorya mi regarding training sa mga barangay personnel o kanang mga purok nga matrain unsaon sa ang pag-rescue regarding sa flood. One TV Patrol. Mga barangay sa Usami, subling gipailalom sa disaster preparedness training. Aning detalye ni Johnny Tommy. Subling gibisita o gipalabas na usab pagbalik ang kapasidad sa mga frontliner sa pagresponde kung adunay motumaw nga emerhensiya o kalamidad. Ang unang barangay nga nabisitahan sa mga personnel sa CDRRMO o City Disaster Risk Reduction and Management Office, mao ang barangay Balintawak. Kining aktibidad gitawag sa CDRRMO o Skills Enhancement Training. Din ang tuyo nini mao ang paghatag og kaybalungad to sa mga volunteer alang sa epektibong paghatag og first aid kung adunay disgrasya og angay nga himuon aron makalikay sa casualty sa natural calamity sama sa bagyo, baha og landslide. Ang ingon ini nga aktibidad tipik og bahin kini sa programa sa Asinso Usami sa Administration nga regular nang gihimo sa CDRRMO aron masukod ang kaandam sa mga usamisnon panahon sa katalagman ug ang kaandam usab sa syudad sa paghatod og tabang sa mga apektadong dapit. Kini nga aktibidad gikalipay o gipasalamatan pag-ayo sa mga barangay opisyal gumikan kay dako kini og tabang sa katawhan sa barangay. Alang sa One TV Patrol, Johnny Tommy reporting it. Police report. Police report. Sa Police Report. Ang Police Report hatod kaninyo ni Board Member Nemesio Imi Lahi-Lahi, Board Member, 2nd District, Misamis Occidental, Chairman sa Committee on Peace and Order sa Sangguniang Panlalawigan. Police report. Police report. Sa Police Report, vendor og street food nagpositibo sa drug buy-bust operation. Anang detalye ni Johnny Tommy. Sikop sa Usami City PNP ang usa ka tindero og Peaceful human kini nagpositibo sa illegal nga droga sa gibaygayon nga drug buy-bust operation sa Usami City Coastal Bypass Road Pebrero 25. Ang batanong suspect mao si Jid Ivan Baruga Kalapani, 24 anyos, dunay live-in partner og lumad nga taga barangay Dimaluna. Human napalitan ang suspect sa usa ka nagtakubang parokyano nga sakop sa Usami City PNP personnel. Nakuha gikan kaniya ang mark money sa kantidad nga 500 pesos. Nakumpiskar usab gikan sa iyang posisyon sa gihimong body search sa lain pang mga sasi sa gituang shabu. Adana sa kustudiya sa local PNP ang maong suspect o giandam na ang mga dokumento alang sa pag-aatubangong kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Alang sa Police Report, Johnny Tommy reporting.